Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, March 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin nating isipan. Pag hindi naman nag-connect sa'yo at hindi nangyari in March, hindi to energy mo. I-respeto natin kung sino ito. Dragon, beware of self-delusion. Ayan yung sa inyo, yung mga sarili nyo, no? Huwag na rin, kumbaga may mga pinagdadaanan siguro kayo, ganyan. Siguro, hindi dito rin yung pangliling lang sa sarili o may mga pinagdadaanan kayo when it comes to yourself. And then also, kung titignan ko dito si Dragon, siguro hindi yung pagtitiis o pagtitimpi na isang bagay o sitwasyon mo na parang gusto mong ibuga yung galit mo o ibuga yung, o ilabas yung nararamdaman mo pero hindi mo kayang ilabas. Mga ganyan, no? Mag-ingat lang kayo, syempre, baka maging dragon nga kayo, baka hindi maging maganda yung resulta, di ba? And meron tayong stepping into a new experience. Yan, mukhang may magaganap na something shifting when it comes sa sarili mo o sa ang aspeto ng buhay mo yan sa nakikita ko dito. Yan, maaring kung ano man yan, may new experience ka na magaganap sa buhay mo. O may mga gagawin kang level up into yourself, ganyan. And mag-ingat din kayo sa leg, no? Baka mamulikat kayo, sumakit yung paa nyo, masugatan kayo, ikaw o malapit sa puso mo, ano pa ba? Magkaroon ka ng gout, matapilok kayo, anything, leg, no? Ingat-ingat. And cobweb, protect from a negative forces beyond your control. You need to protect yourself, ha? Pero nakita ko naman dito kasi nandito si Sapot. Ibig sabihin, protektado ka or you protecting something. Yan. Pero you're protected din sa nakita ko dito. And also, we have the May. The May is coming. Okay. Iba dito is, magiging maganda. Siguro sa May is, maaaring pupunta ka, connected sa'yo ang May. May is 5 hours, 5 days, 5 weeks, or May, di ba? May mga something happen, ako nakikita dito, siguro go to the flow, or magiging maganda na yung agos ng buhay mo, ganyan. O kaya iba sa inyo is pupunta kayo ng sakura, na bansa na may sakura, o kaya pupunta kayo ng Japan, yan. Yung may mga ganyan-ganyan. Or May is related sa'yo, na maaring may birthday ng May na kakilala mo o malapit sa'yo, di ba? Kung ano man yan. And we have the crib. May crib tayo. Birth or conception of a child or enterprises. So, iba sa inyo siguro, it's more an idea o kaya may mga papasok kayo sa isang negosyo, ganyan, sa isang enterprises, o may mga idea ka na i-pursue, o kaya may mga sitwasyon na pagbabago into your life, baka ito yan, dito yan situation. Diba? May mga conception of a child, mga ganyan, no? Baka ito yun. Ito, pwede itong magkasama sa nakita ko dito. Kung titingnan ko dito, itong picture, siguro iba sa inyo, may mga new child, di ba? Baka merong baka bagong panganak, o kaya baka may kakilala kang buntis, o may bagong baby, ganyan, o mahilig kayo sa baby, o kaya naman yung iba dito is idea to, no? Idea for something na gusto mong mangyari into your life. Okay, dito. Kung ano man yan. O kaya, di ba, stepping up into your experience, baka first time pupunta ka ng ng Amerika. May sakura ba dun? Hindi ko lang alam. Siguro parang may sakura. Hindi ko lang. Basta yun. O pupunta ka first time pupunta ng Japan. Di ba? Yung mga ganyan. O kaya, by May, first time ka magbabakasyon sa ganitong lugar, sa ganitong bansa, yung mga ganyan. Anything na to. O kaya, when it comes sa crib din kasi is yourself, no? Kumbaga magkakaroon ka ng revert sa sarili mo, ganyan. Kumbaga, babaguhin mo yung sarili mo,
Yan, may mga bagong idea ka na gagawin sa buhay mo, na ifo-force mo, ganyan. Ano man yan. Yung mga situation na pagbabago. Nako, pupo. Okay. And we have the older woman. Maybe you are dealing or relationship with the older woman, maaring magulang mo, kapatid mo, kakilala mong mas nakakatanda sa'yo, ganyan. Or ikaw, ganyan. Nakita ko dito. Kung sino man siya, no? O baka eto yung tao na hindi, joke lang. Kung sino man siya. Tingnan natin ang iyong first week. Hindi ko makuha, nag-cut kasi ako ng kuko eh. Tingnan natin. Uy. Ay, ganun. By the first week, ang sorry. By the first week, may malalaman kang katotohanan. Parang, tapos may mga indecision situation ako nakita by the first week of March. Ang sa iba naman sa inyo is makakaramdam ka ng emotions. Ganyan. You feeling emotions, lungkot, you drain inside, pero outside, papakita mo na you're okay. No? May mga sitwasyon na pagdadasal mo, ganyan, o may mga sitwasyon na you hope mo, ganyan. Yung iba sa inyo makakaranas kayo na medyo magulo yung isip nyo, ganyan. May mga makakaramdam kayo ng pagkalito sa iba o kaya iba dito makakaramdam kayo ng takot, worry, anxiety, stress. May mga sitwasyon na pwedeng ma-delay. Ako nakita by the first week. And then also, ang nakikita ko dito is malalack of direction yung iba or you are being stuck. No? O may tao na may stuck. May isang situation na parang I hope walang gulo. I hope walang conflict. Wala sanang ganun. Sa iba siguro may ganun. Ako nakikita. O kaya maguguluhan ka lang talaga sa first week mo. May nakikita rin ako dito na magkakaroon na ka ng choices in life. And then, may nakikita akong hospital, doctor, confine. Yun ang nakikita ko. Siguro yun yung ipagdasal mo. O kaya yun yung tutulungan mo. O kaya, yun yung baka you will receive some information from someone. Ganyan ang nakita ko dito. Yun. Iba dito, andito yung situation na gusto mo nang bumitaw o umalis sa isang sitwasyon. Pero ang nakikita ko sa'yo, parang hindi ka pa ata makakaalis. Kasi parang malilito ka. Kumbaga, halimbawa may gusto kang gawin. O kaya gusto mo nang lumaya, bumitaw, umalis, lumayo, o may mga lakad ka, o may mga sitwasyon na ipinagdasal mo na makaraos ka na doon. Sa iba ganun pero ang nakita ko sa'yo is medyo magiging emotions ka at maaaring lack of direction ka. Hindi mo may isip kung saan yung direction mo. Dito. Sa iba ganun, kuhanin mo lang yung sa'yo. May nakita akong conflict. May tao na magtataas ang ego, may tension, I hope walang nagtatalo when it comes sa territorial. May mga lack of control or lack of cooperation sa iba sa inyo, maaring sa kasama sa trabaho, ganyan, o sa magkakapatid, ganyan, sa mga makasalamuha mo. Tingnan natin na yung second week, Taurus. By the second week, teka lang, ayusin ko card ko.
Okay. By the second week, ang nakikita ko dito is may tao na makikipag-usap sa'yo. Yan. Maaring kapatid mo, maaring kasama mo sa trabaho, kung sino man siya, may tao makikipag-usap sa'yo. And then, ang nakikita ko dito ay maaring siya is mag-share siya ng problema sa'yo or ikaw ang mag-share ng problema sa kanya. No? Ang nakita ko rin. And syempre, ang sinasabi rin dito is magkakaroon ka ng, dito din kasi is magkakaroon ka ng decision making eh. May mga didesisyonan ka raw dito. No? May mga sitwasyon ako na nakikita na magkakaroon ng recovery. No? Or magkakaroon ng healing dito sa sitwasyon na to. And then, sa nakikita ko rin sa iba sa inyo is may mga bagay ka o you have an idea to pursue na gagawin mo daw dito. Decision making to. Para magkakaroon ka ng level up o may ili-level up ka into yourself. Sa nakita ko dito. Ganon. O halimbawa, in the past, o kaya halimbawa may mga naganap na painful situation ako na nakikita sa'yo. Nagkaroon ng lungkot, away, disappointment, intense in the past, mga you feeling emotions, heartache, o kaya pagkalito. This time daw, ang nakikita ko, yung lahat ng iyon, magigetting over mo na yung mga the worst situation mo sa buhay mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo. By sa nakita ko dito. Maaaring magkakaroon sa inyo ng mga, reconciliation, or may tao o kaya sa iba sa inyo is may tao na magkakaroon o hihingi ng forgiveness or may magkakaroon ng forgiveness sa iba sa inyo ha. Ganon ang nakita ko. Or magkakaroon ng mga promises again sa nakita ko dito. Or hindi man siya talaga is magkakaroon lang ng pagbabati-bati sa iba. No? Sa nakita ko. O pagkakasundo-sundo. Yan. Yung iba sa inyo is by the second week is mai-inspired daw kayo sa inyong idea o sa tao na makikipag-communicate sa'yo. O kaya either idea mo yun or tao na makikipag-communicate sa'yo para mai-inspired ka, iba sa inyo. Basta kuhanin mo lang yun sa'yo doon. May mga pain ako na nakita dito na marirelease. Ikaw or malapit sa puso mo is magkakaroon ng releasing pain. Sa nakita ko to. It's more on recovery. It's more, may mga happiness moment. Ako nakita dito, happiness, enjoy, success, recovery, or handun din nakita ko rin yung mga enlightenment with come dito, or maaaring ikaw may enlighten ka, or someone into your life is may enlighten, or handito rin yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng increase when it comes sa iyong stability, o kaya naman increase when it comes sa iyong happiness, o kaya pagkatao, o kaya confident mo, yan, baka mas lalo ka magiging confident in this time, ganyan. Sa nakita ko dito. Kumaga may mga positivity happen by the second week. Ganyan. May mga acceptance din ako nakikita dito. Third week, Taurus. By the third week, ang nakikita ko dito, magkakaroon ng mga bonding with sa family mo, ganyan. Magkikita-kita yung mga magkakaibigan, kapamilya. Ano ba tong card ko? Saan na napunta? Parang may coming home. Ako nakikita dito, no? Baka may uuwi. May coming home eh. May pag-uwi. May tao na uuwi. Either sa bahay, either sa Pilipinas, o galing probinsya, or ikaw, no? May coming home. By the third week, Taurus, ang nakikita ko sa'yo, may mga movement ako nakikita sa'yo, no?
Yung iba sa inyo mananakit yung likod nyo. Para may mananakit, ikaw or malapit sa o part of the family, maaring may masakit ang likod, ikaw or may tao ha. And then nakikita ko rin dito, may tao na umalis or may aalis. Ang nakikita ko dito or nagkaroon ng abandonment, no? Sa nakita ko dito. Halimbawa, ikaw may inabandonahan ka in the past or may tao na nag-abandona sa'yo o kaya naman nandun yung situation na maaring may tao in the past na nawala na yung buhay, namatay, ganyan, sa nakita ko dito. And then, nandun yung sitwasyon na maaring may umalis kasi ako nakita. And then, sa nakikita ko dito is may isang sitwasyon sa buhay mo na makakaranas ka ng lungkot, na mahu-hold ka ng nakaraan. May sitwasyon ka na mahu-hold ka ng nakaraan. O kaya may mga sitwasyon na magaganap o mangyayari sa'yo by the third week, the past man yan o mangyayari pa lang in this time, maaring yun hindi mo agad siya mai-end sa buhay mo o sa pag-iisip mo. Yun. Kasi ma-hold ka daw ng nakaraan. Kumaga gusto mo na mag-move on, gusto na makalaya doon sa part na yun, pero maiisip mo pa rin siya. Kumaga mahahang ka pa rin doon sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Or someone in your family, no, na hindi, ano to? Na, halimbawa, mayroong tao na, na may sakit, di ba? Halimbawa, may taong may sakit. Hindi agad siya totally makaka-recover kasi kailangan niya pa mag-heal, ganyan. Di ba? Kailangan pang alagaan at kailangan pang magstay bago magkikilos. O halimbawa naman, in a relationship, ganun din, sa nakita ko dito. Yan. May mga sitwasyon na pwede ka mag-alangan by the third week. Ganyan, ang nakita ko dito. May tao na magiging pasaway din sa third week. And then also, yung iba dito, ikaw or a part of the family ay medyo maiinip o mababagot sa situation or may isang situation ka dito sa third week na magkakaroon ka ng pagdududa sa isang tao. Or ikaw mismo, magdududa ka sa sarili mo or sa karelasyon mo, sa family mo, sa kasama mo sa trabaho. May pagdududa ako nakita. O halimbawa, ano pwede ko example? Halimbawa, alis ako, may lalakarin ako, pero ay, baka makancel yun, kanya halimbawa. Maring pag-iisipan mo muna, maigi bago mo siya gawin, mga ganyan. O kaya, halimbawa, ano bang pwede ko halimbawa, mag-e-exam ako, di ba? Gusto ko mag-exam, kuha ko ng exam, pero yung instinct ko sabi wag ngayon. Mari pagpapaliban ko muna yun. Yung mga ganun. O kaya may mga gusto na ako i-end na isang sitwasyon sa buhay ko, hindi ko pa siya may end for a while. Parang mag-iisip muna ako kung nararapat ba o dapat pa. May mga sitwasyon din ako dito, ikaw or malapit sa puso mo na maaring someone na medyo magsasakripisyo siya. Ganyan. Sa isang bagay o sitwasyon. Kuhanin mo lang lahat ng sinabi ko na. Need to sacrifice. Sana walang makaramdam ng takot dito. May immature din ako nakikita dito at pagpapabaya, ha? Kung saan mang pagpapabaya yan, sana hindi sa pera, hindi sa health, anything, no? Para walang maging pangit na outcome. You need to be alert. Nako. Mag-ingat ka kasi baka ikaw kasi dito by the fourth week mukhang magkakaroon ka ng deep wound. There's a deep wound ako na nakikita sa'yo or may mga sitwasyon na maliling lang ka, madadaya ka, no? Or mabibiktima ka. Tingnan natin. By the fourth week, ang nakikita ko sa'yo, meron ka daw i-take it action. Hindi yung motivation mo to take it action for something into your life. Pero, maaring hindi mo pa siya agad ma-push forward. Parang nahandito rin siya, oh. Yun. Halimbawa, magta-travel ako. O kaya, mag-iibang lugar ako. Mag-iibang bansa ako. May pupuntahan ako. Halimbawa.
for a while, hindi ko muna gagawin yun. Parang hindi pa yung sitwasyon na ipagpapaliban mo yung bagay na yun. Tapos yung iba naman sa inyo, sa nakita ko dito, may gagawin daw kayo na may isang sitwasyon na natatrap kayo or may isang sitwasyon na maaring noon nyo pa na hindi nyo ma-achieve, this time baka igawin mo na yon, handin yung motivation mo, mag-a-action ka doon, tapos baka biglang mag-go ka sa mga plano mo this time. So, yung dito rin yung iba siguro mas more kayo mag-explore na iba't ibang bagay. Kung ang tagal mo nang natrap sa isang sitwasyon, ngayon this time kakawala ka na. Yung may mga ganun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. May mga a-actionan ka na, ganyan. Dati na-stuck ka. Ngayon is, yung mga plano mo, i-move forward mo na yan. Mag-moving ahead ka, mag-explore ka na mag-explore. Ganyan. Yun na nakikita ko dito sa'yo. And syempre, sabi dito is save money. Baka iba dito is nagsisave kayo ng money or you need to save money, thinking for the future, or saving money kasi gusto nyo mag-travel. Kasi may travel din ako nakikita. Arigatou naman, God bless.